Maligayang panonood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang crime action film na may pamagat na Assassination Games. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Ang kwentong ito ay umiikot sa dalawang professional na assassin na parehong may hinahabol na target. Ang unang assassin ay pinapatakbo ng pera, habang ang ikalawa naman ay naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang asawa. Ngunit lalong gumulo ang kanilang mga buhay nang hindi inaasahang magtagpo ang kanilang mga landas. Nagsimula ang kwento sa isang grande at marangyang kasal. Masayang nagdiriwang ang lahat dahil ikinakasal ang anak ng pinakamayamang tao sa lungsod. Punong-puno ng saya ang ama ng nobya, habang ang bride at groom ay masayang tinatamasa ang kanilang espesyal na araw. Ang mga bisita ay kumakain ng masasarap na pagkain at nag-e-enjoy sa magandang musika. Ngunit bigla, nagbago ang lahat. Makikita natin ang ama ng nobya na biglang sinaksak. Bumulwak ang dugo habang siya ay bumagsak sa kalsada at agad na namatay. Ikinagulat ng lahat ng naroon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, takot at kaguluhan ang kumalat sa buong lugar. Ipinakita naman ang salarin, si Vincent Brazil. Kalmado siyang nagpalit ng damit at sinubukang tumakas. Ngulit napansin ng mga gwardya ang nangyari at agad siyang hinabol. Patuloy sa pagtakbo si Vincent habang sunod-sunod ang mga gwardya sa likuran. Sa tuwing may haharang sa kanyang dadaanan, walang kahirap-hirap niya itong pinapatay. Sa loob lamang ng ilang sandali, napuksan niya ang lahat at matagumpay na tumakas mula sa gusali. Sa kabilang bahagi ng kwento, nakilala naman natin ang isa pang killer na si Roland. Isa siyang napakahusay na contract killer, ngunit iniwan na niya ang mundo ng pagpapatay. Mas pinili niyang gugulin ang oras kasama ang kanyang asawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Anna, na ngayon ay nasa koma matapos atakihin ng isang drug lord. Dahil dito, tuluyan ng tinalikuran ni Roland ang kanyang trabaho upang manatili sa tabi ng asawa. Dahil dito, lalong naging mahirap at mapanganib ang buhay ni Roland. Isang lalaki na nagngangalang Wilson ang labis na galit sa sitwasyon. Para sa kanya, dapat mapatay si Roland sa anumang paraan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Dahil dito, galit na inutusan ni Wilson ang kanyang mga tauhan na hanapin at patayin agad si Roland. Sumunod, ipinakita ang isang Interpol agent na si Sher. Kinuntak niya ang isang lalaking nagngangalang Godfrey at sinabing siya lang ang kayang makahanap kay Roland. Nagplano silang mabuti at kumbinsido silang hindi makakaligtas si Roland kapag natagpuan na siya. Dahil nagtatago pa rin si Roland, napagdesisyonan nilang maghintay ng tamang oras at gumawa ng mas matibay na plano. Ang pinakamalaking kaaway ni Roland ay si Polo, ang lalaki na naglagay sa kanyang asawa sa koma. Kaya kung gusto talaga nilang mailabas si Roland, kailangan nilang ilapit sa kanya si Polo. Ang problema, nasa kulungan pa si Polo. Kaya nagplano ang grupo na palayain muna si Polo at kapag inatake siya ni Roland, doon nila papatayin si Roland. Pagkatapos nito, ipinakita si Roland na nakatira sa isang motel. Lumapit ang may-ari ng motel at sinabing may lalaking naghihintay sa labas na gustong makipagkita. Lumabas si Roland, itinutok ang baril sa lalaki at tinanong kung ano ang pakay nito. Nagpakilala ang lalaki bilang Kai. Inalok niya si Roland na patayin si Polo. Agad na naintindihan ni Roland na isa itong bitag upang siya ang mapagbintangan. Mariin niyang tinanggihan ang alok at sinabing tinalikuran na niya ang ganitong buhay. Pagkatapos nito, bigla na lamang siyang naglaho. Napagtanto ni Kai na hindi madaling manipulahin si Roland. Sa huli, ipinakita ang isang esena sa isang lumang tindahan. Makikita si Wilson na umaalis, punong-puno ng galit at pagkadismaya. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa isang lalaking nagngangalang Nile Bandia.
ang parehong tao na minsang pumuksa sa isang buong gang ng mga mobsters. Dumating si Vincent upang kolektahin ng bayad sa dati niyang trabaho. Inabot sa kanya ni Niall ang mga diamante at sinabing may bagong trabaho para sa kanya. Ipinakita ang litrato ni Polo at sinabing kung mapapatay niya ang lalaking ito, babayaran siya ng $500,000. Pumayag si Vincent, kinuha ang paunang bayad at umuwi sa kanyang apartment. Napansin niyang may babaeng nagngangalang October na nakatira sa katabing unit, ngulit binaliwala niya ito at pumasok sa sarili niyang silid. Hindi nagtagal, ipinakita naman si Polo na pinalaya mula sa kulungan. Punong-puno siya ng saya sa kanyang kalayaan. Walang kaalam-alam sa panganib na naghihintay sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa isang flashback. Makikita kung paano pinasok ni Polo ang bahay ni Roland at nilapastangan ang kanyang asawa sa harap niya. Ang alaala ng pangyayaring ito ay muling nagpaalab sa galit ni Roland. Dahil dito, nagpasya siya. Kahit anong mangyari, papatayin niya si Polo. Tinawagan ni Roland si Kay at sinabi na tatanggapin na niya ang trabaho. Tumanggi si Kay at sinabi niyang mayroon ng ibang kumuha ng kontrata. Ibinunyag niya na ang pangalan ng killer ay Vincent. Sumugot si Roland na hindi siya interesado sa pera. Ang taning gusto niya lang ay ang lokasyon ni Polo dahil gusto niya itong patayin mismo. Nagulat si Kay at tinanong kung bakit gano'n na lang ang determinasyon ni Roland. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Roland ang buong katotohanan. Ikinuwento niya kung ano ang ginawa ni Polo sa kanyang asawa. Matapos marinig ang buong kwento, naunawaan ni Kay ang sakit na dinaranas ni Roland. Inimbitahan niya ito sa kanyang bahay at ibinahagi ang lahat ng impormasyong alam niya. Binigyan pa niya si Roland ng sniper rifle. Handa na silang isakatuparan ng plano. Bago umalis, nag-install si Roland ng kamera sa kwarto kung saan nakakonfine ang kanyang asawa. Ipinaalam niya rin sa may-ari ng motel ang sitwasyon at binalaanan itong mag-ingat dahil anumang oras ay maaaring may mangyari. Kasabay nito, nakatawag si Vincent kay isang pulis. Sinabi ng opisyal na makikipagkita si Polo sa kanyang nakababatang kapatid na si Mana. Agad na nagtungo si Vincent sa lugar. Tinawagan niya si Roland at dumating din si Roland sa parehong lokasyon. Inihanda ni Roland ang kanyang baril at matiyagang naghintay. Nang lumabas si Polo kasama ang kanyang kapatid, sakto silang nasa target ni Roland. Ngulit sa mismong sandaling nagpapaputok na siya, biglang may kotse na humarang. Si Vincent ang nagmamaneho. Dahil dito, mintis ang bala ni Roland at ang palaso ni Vincent naman ay diretsyong tumama kay Mana, ang kapatid ni Polo. Sa nangyari, lubos na naggalit si Polo. Mas lalong nagngalit sa galit si Roland. Lumabas siya ng gusali, handa nang patayin si Polo kahit anong mangyari. Ngulit sa sandaling iyon, dumating ang mga ahente ng Interpol at pinaputukan si Roland. Hindi nagtagal, dumating din ang lokal na pulisya at nakipagbarilan sa Interpol. Sinamantala ni na Roland at Vincent ang kaguluhan at nakaligtas sila. Umatras rin ang mga ahente ng Interpol mula sa lugar. Maya-maya, hinarap sila ni Godfrey. Sinabi niyang ayaw niyang matuntun siya ng lokal na pulis, kaya upang burahin ang lahat ng ebidensya, sinunog niya ang kotse. Ipinakita muli si Polo, punong-puno ng galit at handa sa susunod na mangyari. Gusto niyang ipanghiginti ang pagkamatay ng kanyang kapatid kahit anong kapalit. Determinado siyang alamin kung sino ang umatake sa kanya. Sumunod, ipinakita si Roland na umalis noong nakaraang araw dahil sa kanyang mga sugat. Nagtatago siya ngayon habang ginagamot ni Kay ang kanyang mga sugat. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang kanyang determinasyon na habulin muli si Polo. Samantala, ipinakita naman si Vincent sa kanyang kwarto. Sa katabing unit, marahas na binubugbog si October ng kanyang kinakasama. Malakas ang sigawan at narinig ito ng lahat sa paligid. Lumabas si Vincent at hinarap ang lalaki.
Nagwala ang lalaki at sinabihan si October na kung gusto niyang manatili, dapat sumama na lang siya rito. Pagkatapos nito, ikinandado niya ang apartment, kinuha ang mga susi at tumakas. Sinabi ni Vincent kay October na pwede siyang tumira sa kanya. Pumayag si October at lumipat sa bahay ni Vincent. Hindi nagtagal, nakatawag muli ang lalaking nag-ayos ng kontrata kay Vincent. Nagreklamo siya na malaking problema ang ginagawa ng kliyente at iginiit na dapat mapatay na si Polo sa lalong madaling panahon. Ibinigay niya kay Vincent ang address ni Polo. Isinulat ito ni Vincent at agad na umalis. Ngunit nalaman na rin ni Roland ang lokasyon ni Polo. Nauna siyang makarating sa lugar. Isa-isa niyang pinatay ang mga tauhan ni Vincent. Wala siyang pinatawad. Sino mang humarang sa kanya ay kanyang pinuksa. Pumasok siya sa gusali at sinimulang hanapin si Polo. Bigla namang dumating si Vincent sa parehong lugar. Nagtagpo ang dalawa at sumiklab ang isang matinding laban. Sa simula, hindi nila kilala ang isa't isa. Pareho silang biyasa at walang nakakakuha ng lamang. Habang tumatagal ang laban, unti-unti nilang napagtanto na hindi sila tunay na magkaaway. Tumigil sila at itinutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Sinabi ni Roland kay Vincent na ang taming gusto niya lang ay mapatay si Polo. Wala siyang pakialam sa pera. Ibinigay pa niya kay Vincent ang buong bayad at lahat ng kredito basta't mamatay lang si Polo. Nalito si Vincent at tinanong kung bakit ganoon na lang ang galit ni Roland. Dito, isinisiwalat ni Roland ang buong katotohanan tungkol sa ginawa ni Polo sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan ng kanyang matinding paghihinggalit. Matapos marinig ang buong kwento, naunawaan ni Vincent ang kanyang pinagdadaanan. Pumayag siya at sinabing mas malaki ang tsansang magtagumpay kung magsasanib puwersa sila. At dito na magsisimula ang mas delikado at mas madugong laban. Nagpatuloy sina Vincent at Roland sa paghanap kay Polo at natuntun nila ang business partner nito. Itinutok nila ang kanilang mga baril at pilit na hiningan ng lokasyon ni Polo. Sa matinding takot, ibinigay ng lalaki ang lahat ng impormasyong alam niya. Ngunit matapos makuha ang impormasyon, agad na pinatay ni Vincent ang lalaki. Dito, nagalit si Roland at sinabi niyang, "Ayoko nang dagdag pang pagdanag ng dugo, si Polo lang ang gusto kong patayin." Ngunit malamig na sumagot si Vincent, "Ganito ako magtrabaho." Napansin nila na napakaraming armas sa lugar. Nagpasisyang kunin ang lahat ng ito upang magmukhang simpleng pagnanakaw lamang ang nangyari. Kinuha pa nila ang isang makabagong remote-controlled gun. Samantala, lalong nababalisa si Polo at desperadong naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kaaway. May lumapit sa kanya at sinabing natuntun na nila ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ipinakita niya kay Polo ang isang litrato at hinimok siyang hanapin ito sa lalong madaling panahon. Bumalik si Vincent sa kanyang apartment at nadatman si October na sugatan at halos wala ng malay. Maingat niyang ginamot ang mga sugat nito at tinulungan siyang makabawi. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Kalaunan, dumating si Roland sa bahay ni Kay at isinalaysay ang lahat ng nangyayari. Ipinaliwanag niyang magkasangga na sila ngayon ni Vincent. Pinayuhan niya si Kay na bumalik na sa kanyang asawa dahil tiyak na papatayin ni Vincent si Polo. Nilinaw rin ni Roland na hindi lang si Polo ang kalaban niya. Balak din niyang patayin si Wilson at ang mga ahente ng Interpol dahil naniniwala siyang lahat sila ay tiwali. Alam niyang hindi siya titigilan ng mga ito hanggat hindi nakukuha ang pera. Kaya nagpasya siyang puksayin silang lahat upang mabuhay siya ng payapa. Nang gabing iyon, palihim na pinasok ni Roland ang bahay ni Wilson. Itinutok niya ang baril at nagbigay ng huling babala. Inutusan niyang ipatigil agad ang paghahabol at nagbanta na kapag nagpatuloy pa ito,
Papatayin niya si Wilson at ang buong grupo nito. Pagkatapos ng babala, tahimik siyang umalis. Kinabukasan, nagwala si Wilson sa kanyang opisina. Galit na galit niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan at hinarap si Godfrey. Binigyan niya sila ng 40 hours lamang. Nagbabala siyang kung hindi mapapatay si Roland sa loob ng panahong iyon, lahat sila ay papatayin. Hindi nagtagal, Pinuntahan ni Polo ang isang middleman. upang alamin ang tungkol kay Vincent. Kasabay nito, dumating si Godfrey at itinutok ang baril kay Polo. Ipinaliwanag ni Polo na si Vincent ang pumatay sa kanyang kapatid at siya ay naghahanap lamang nito. Sinabi ni Godfrey na iniisip ng lahat na si Roland ang pumatay at Interpol din ang humahabol ngayon kay Roland. Nag-alok siya ng kasunduan. Kung tutulungan ni Polo na patayin si Roland, Titigilan na siya nila habang buhay. pumayag si Polo, mulit hinihingi niya ang address ni Vincent. Humingi ng pera ang middleman kapalit ng impormasyon at pumayag si Polo na magbayad. Bago pa iyon, dinakip nila si Kay at pinahirapan upang ilabas ang lokasyon ni Roland. Sa sobrang takot, ibinigay ni Kay ang address. Ngunit kahit nakuha na ang impormasyon, pinatay pa rin nila siya. Pagkaraan, kinontak ni Nalbandian si Vincent. Sinabi niyang Interpol ay humahabol na rin sa kanya. Nag-alok siya ng panibagong kasunduan. Ibitag si Roland upang madakip ito ng Interpol, kapalit ng $1.5 million. Bilang patunay, ibinigay niya ang mga diamante. Matapos nito, pinuntahan ni Vincent si Roland at ibinahagi ang bagong impormasyon. Sinabi niyang pupunta si Polo sa City Mall kinabukasan at iminungkahin niyang sabay na nilang patayin ito. Pumayag si Roland. Kinabukasan, dumating sila sa City Mall. Pumwesto si Roland sa itaas, handa nang paputukin si Polo. Ngunit bigla siyang inambus ng mga ahente ng Interpol at ng mga tauhan ni Polo. Kahit lumaban, napabagsak at nabihag si Roland. Doon niya napagtanto, siya ay ipinagkanulo. Dinala si Roland at tuluyang inilayo mula sa lugar. Samantala, pinuntahan ni Vincent si Nalbandian at kinolekta ang natitirang mga diamante. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Iniabot ni Nalbandian ang tawag kay Vincent. Ang nasa kabilang linya, si Polo. Sinabi nitong nasa bahay niya si Vincent at nahanap nila roon si October. Ibinunyag niyang pinahihirapan nila ang babae. Nabigla si Vincent at agad na nagtungo sa bahay. Pagdating niya, wala ng tao. Ilang sandali pa, natagpuan ang bangkay ni October. Brutal na pinaslang. Nataranta si Vincent, napaatras sa matinding pagkabigla at ibinagsak ang lahat ng diamante. Hudyat ng simula ng kanyang tunay na paghihiginti. Sinabi ni Vincent na kailangan niya ang lokasyon ng Interpol team kung saan dinala si Roland. Ibinigay ang eksaktong address. Pagkatapos, ipinakita ang Interpol team na brutally na tinotorture si Roland. Pinipilit nilang malaman kung saan niya itinago ang kanyang pera. Sumagot si Roland na nagastos na niya lahat. Napahunto ang mga ito sa gulat. Biglang dumating si Vincent sa lokasyon, puno ng galit. Isa-isa niyang pinatay ang mga ahente ng Interpol. Matapos mapuksa ang lahat, pinakawalan niya si Roland. Humingi ng tawad si Vincent at aminadong pinagtaksilan niya si Roland. Ngunit ngayon, nais niyang tumulong kay Roland sa paghihingati at patayin si Polo. Pinatawad siya ni Roland. Agad naman tumawag si Roland sa may-ari ng motel. Binalaan niya itong umiwas kaagad dahil maraming tao na ang paparating. Ngunit bago pa makareact ang may-ari, dumating ang mga tauhan ni Polo sa motel. Pinatay nila ang may-ari sa mismong lugar. Di nagtagal, dumating rin si Roland at Vincent sa area. Napansin ni Roland na nakaspread ang mga tauhan ni Polo sa paligid. Nanatili siya sa labas at pinagplanuhan ang susunod nilang hakbang. Biglang tumawag ang telepono ni Roland. Si Polo ang nasa kabilang linya.
Ipinahayag nito na naabot na niya ang asawa ni Roland at nagbabanta, kung hindi kayo darating sa loob ng 15 minutes, papatayin ko siya. Walang ibang pagpipilian, pumasok na sila sa loob. Hinahanap sila ng mga tauhan ni Polo at dinala sa harap ni Polo. Inutusan ni Polo ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Ngunit sa puntong iyon, lumabas ang plano ni na Roland at Vincent. Tahimik nilang ina-activate ang remote-controlled laser rifle ni Polo. Gamit ito, sinimulan nilang patayin lahat ng tauhan ni Polo mula sa malayo. Tinakos ni Vincent ang natitirang mga gwardya. Sa wakas, nahuli ni Roland si Polo. Dinala niya ito sa tabi ng kanyang asawa at itinutok ang kutsilyo sa kanya. Inutusan niya si Polo na humingi ng tawad sa kanyang asawa bago magsalita. Pagkatapos na magsabi ni Polo ng paghingi ng tawad, pinatay siya ni Roland. Pagkatapos nito, umalis si Vincent at hinarap ang partner ni October na si Daniel. Si Daniel ang nagbigay ng impormasyon kay Nalbandian tungkol kay October. Dahil dito, pinatay ni Vincent si Daniel. Sumunod, pumunta si Roland sa bahay ni Wilson. Itinutok niya ang baril mula sa labas at pinatay si Wilson. Sa pagkamatay ni Wilson, huminto na ang Interpol sa paghahabol sa kanya. Natapos rin ang paghihiganti ni Roland para sa kanyang asawa at natapos ang paghihiganti ni Vincent, ngunit nanatili siyang wasak ang puso dahil umibig siya kay October. Nagsindi siya ng mga kandila bilang alaala kay October at nanalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!